Kampo ni Janet Lim Napoles, giniit na walang basehan ang inihaing tax evasion case laban sa anak nito na si Jean Napoles. Samantala, ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon ng kampo ni Napoles na hindi na dumalo sa mga pagdinig. Si Dina Paggibitan ang ating tagapagbalita. Iginiit ng kampo ni Janet Lim Napoles na walang basehan ang pagsasampa ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue laban sa anak na si Jean Napoles dahil umano sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Hindi umano nakapagsumite ng income tax return ang nakababatang Napoles taong 2011 hanggang 2012 na nagkakahalaga ng 32.06 million pesos. Ayon sa BIR, pagmamayari ni Jean ang isang condo unit sa Los Angeles, California na nagkakahalaga ng 54.73 million pesos. Habang may share rin ito sa isang farm sa Bayambang, Pangasinan na nagkakahalaga naman ng 1.49 million pesos. Depensa ng abogado ni Napoles na si Attorney Stephen David, ipinangalan lamang kay Jean ang mga ari-arian. Gayon din aniya, estudyante lamang ang nakababatang Napoles ng mga taong iyon at walang kakayahang kumita ng pera. Hindi ka pwede magtrabaho pag student visa ka. So wala talaga siyang trabaho. Bakit mo siya ngayon kinakasuhan na hindi ka nagpa-file ng income tax o kaya hindi ka nagbabayad ng tax? Well, ang sinasabi kasi nila, sa kanya nakapangalan yung property. Di ba? Sa kanya nakapangalan yung property sa Amerika. Kasalanan ba naman ng bata kung pinangalan ng magulang sa kanya yun? Kasi hindi naman lahat ng properties nakukuha sa trabaho o sweldo. Yung iba naman, dinodonate yan Posibleng umuwi si Jean ng bansa upang harapin ang kaso. Nakitaan naman ng Department of Justice ng sapat na basehan ang kaso laban sa nakababatang Napoles. Una rito, kinasuhan din ng BIR ang mag-asawang Napoles ng tax evasion. Naging matunog ang pangalan ni Jean Napoles matapos ang post nito sa kanyang Instagram na nakasakay sa isang mamahaling sasakyan na umano'y regalo mula sa kanyang mga magulang. Samantala, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng mosyong makapagpiyansa ni Napoles, sumalang bilang testigo ang field investigator ng Ombudsman na si Attorney Ryan Medrano. Iprinisinta ni Medrano sa korte ang hard copies ng umano'y laman ng hard drive ni whistleblower Ben Hurluy. Ani pa ni Medrano, sinabi umano ni Luy sa kanyang panayam na nakinabang ang may-anim na NGO ni Napoles sa PDAF allocation ni Senador Juan Ponce Enrile. Matapos ang pagdinig, ibinasura rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon ng akusado na hindi dumalo sa mga pagdinig dahil umano ayaw na nitong marinig ang mga pahayag ng mga testigo na ayon sa kanya ay pawang mga kasinungalingan. May right si Mrs. Napoles at ang right niya, isa dyan yung right to waive her appearance in court. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Paggibitan.